tayo po ay nasa part 6 ng pag-uusap ng kahalagahan ng isang tao ay may Espiritu ng Diyos. Ang magtatagumpay hanggang dumating ang Panginoon ay ang may Espiritu ng Diyos. Ang magtatagumpay ay ang bawat totoong Kristiyano at ang bawat totoong Kristiyano ay pinananahanan ng banal na Espiritu Santo. Taas ang kamay na totoong born again. Nananan sa iyo si Holy Spirit. Kasama ka sa rapture of the church. Kaya yan po, nasa part 6 na tayo ng kahalagahan ng pananahan ni Holy Spirit. Kung alam mong nasa iyong Espiritu ng Diyos, anumang mangyari, tagumpay ka. Anumang sitwasyon at sa lahat ng panahon, tagumpay ka. Kakunti na gamen. Kaya ang topic natin, part 6 na tayo, the indwelling and manifested presence of the Holy Spirit produce a godly and blessed life. Blessed life. Gusto mong magtagumpay, gusto mong maging maka-Diyos, mamuhay na may kabanalan, mamuhay na may banal na takot sa Diyos, kailangan mo Holy Spirit. Hindi po natin kaya. Ang bida sa likod ng maganda, likod ng tagumpay, likod ng himala, likod ng anointing, likod ng pagpapala, sa likod ng mabubuting ginagawa natin, sa likod niyan ay si Holy Spirit. Palakpakan natin si Holy Spirit. The Holy Spirit is working in us sa ating karakter. Si Holy Spirit working through us para tayo magamit for the ministry and working for His purpose through us. Sama-sama po muli natin basahin ang Isaiah 11:2 na ito po ang ating iniisa-isang pag-usapan. And the Spirit of the Lord shall rest upon Him. Tinutukoy dito ay si Jesus. Pero ngayon sa panahon natin, si Jesus ay nananan sa iyo si Holy Spirit. The Spirit of wisdom, pinanggalingan ng Spirit of the Lord, okay? Dahil nasa iyo ang Espiritu ng Diyos, you have the Spirit of wisdom. Sabihin natin, Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge and fear of the Lord. Ito po'y napakahalaga. At tayo po ngayon ay nasa pag-uusap ng Spirit of the Lord. Hindi ko po natapos kanina, ikukontinue ko mas maganda next week. The blessing of having Spirit. Having the fear of the Lord. Next week po yan. Hindi ko po natapos. Ang pagpapala sa likod, ang pagpapala na dadating sa mga taong may banal na takot sa Diyos. Next week po yan. Sabihin siya, patari, huwag kang mawawala next week. Ngayon, sisimulan ko last week. Ikukontinue ko po ngayon. The seventh manifestation of the Holy Spirit is what we call the Spirit of fear of the Lord. Ang Espiritu na taglay ang banal na takot sa Diyos. It is holy fear. Sabihin natin, banal na takot. Explain ko mamaya yung negative view sa halip na banal na takot. Ito ay may tinatawag na negative view, mamaya po yun. Itong fear of the Lord, it is the impartation of reverence and respect and value for the Almighty. Ito yung malalim na paggalang, malalim na pagmamahal sa Diyos. Fear of the Lord will last forever. Huwag po natin itong kalilimutan.
Habang tayo nabubuhay sa lupa, kailangan mo, kailangan ko, magtaglay ng fear of the Lord. It will last forever. Sabi ng Psalms 19 verse 9, sabay-sabay po tayo, the fear of the Lord is pure. It endures forever. Ikaw at ako, hindi ko alam kung hanggang kailan tayo sa mundo. Habang tayo nabubuhay sa mundo, we need to have fear of the Lord because it endures forever. Maraming sasabihin ng iba, ayan naman takot na yan ay noon laang yung Old Testament. May papakita po ko sa inyo mamaya na ito po, it happens also in the New Testament. And it will endure forever. Mananatili ang banal na takot. At dapat manatili sa iyo ang banal na takot. Lahat tayo siguro ng Kristiyano ay nagsasabing, mahal na ang Diyos. Pero ang kulang ay banal na takot. Kaya, yung nagsasabing mahal na ang Diyos, pero walang banal na takot, kulang ang pagmamahal. Tumataas ang love sa Lord kapag na tumataas ang iyong understanding and knowledge of who the Lord is. Habang tumataas ang iyong kaalaman patungkol kung sino si Lord, tataas ang iyong pagmamahal at magkakaroon ka. Habang tumataas ang banal na takot sa Diyos, magtataas ang level ng love. Sino ang may mataas na pagmamahal sa Diyos ang may banal na takot sa Kanya? Sino rito ang nagsasabing naniniwala ka na ang banal na takot sa Diyos? Sabi ng Psalms 19 verse 9, it will endure forever. Habang nabubuhay ka, 24 hours, dapat tayong lahat ay may banal na takot sa Diyos. Again, halos lahat ng Kristiyano nagsasabing, mahal ang Diyos. Pero patuloy pa rin gumagawa ng mali. Ano ang dahilan? Kulang ang banal na takot sa Diyos. Hindi nauunawaan ang kahalagahan ng banal na takot sa Diyos. At higit sa lahat, ngayong panahon ito na marapit nang dumating ang Panginoon, lalo tayong dapat magkaroon ng God-fearing heart. Hindi yung frightened, hindi yung takot na parang naglalayo sa iyo sa Diyos. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Ang banal na takot na in-explain ko noon pa ay ang takot na maglalapit sa iyo sa Panginoon. Maglalayo sa iyo sa kasalanan. Yan ang fear of the Lord. Nang example ko dyan ay si Eva at si Adan nagkaroon ng they were afraid. Nagtago sila. They hide themselves. Nagtago sila sa Panginoon nang sila'y magkasala. Ang tawad doon ay they are afraid. Hindi po yun ang ating pag-uusapan. Ating pag-uusapan, yung fear of the Lord na naglalapit lalo sa Kanya kahit magkasala. Kagaya ni David, lalo siyang napalapit. Kagaya ni Joseph, lumayo siya sa kasalanan. Tumakbo siya palayo nung siya ay tinukso ng asawa ni Potiphar. Gets po natin? Ang taong may fear of the Lord ay lalong lumalayo sa kasalanan. Ang tao namang takot, frightened, in a negative view ay kagaya ni Adam and Eve. They hide themselves, lumayo sa Diyos. Sa halip na magsisi, nagtago. Sabi ni Lord, nasan kayo? Hindi po yun ang tunay na banal na takot. Ang banal na may banal na takot sa Diyos, pag nagkamali, inaamin ang pagkakamali, nagsisisi like David. Palakpakan natin ang Diyos. Fear of the Lord will last forever. Psalms 19 verse 9. Everyone needs to be zealous for the fear of the Lord. Sabi ng Proverbs 23:17. Ito po'y kailangan ipaalam sa lahat ng
Kristiyano. Because the fear of the Lord endures forever. And number 2, we need to be zealous for the fear of the Lord. Proverbs 23:17, do not let your heart envy sinners. Huwag kayong mainggit sa mga makasalanan na sinasabi nyo na mga makasalanan pinagpapala pa rin. Huwag kayong maiinggit. Do not get envy, sinners. But always be zealous for the fear of the Lord. Magkaroon daw tayo ng banal na takot sa Diyos dahil siya ay perfect. Siya ay most loving God, miraculous God. At ang taong may banal na takot sa Diyos, siya ay nakikinig mabuti. Ito po yung sinabi ko last week. Nakikinig mabuti sa sinasabi ng Diyos. Yan ang may banal na takot sa Lord. Pinahalagahan ang kanyang salita. Pinahalagahan ang mga itinalaga ng Panginoon sa bansa, itinalaga ng Panginoon sa tahanan, itinalaga na leader sa church. Yan ang may banal na takot sa Diyos. Pinahalagahan ang mga pinuno sa bawat company. Sumusunod. Nagpapasakop. Negative view of fear of the Lord, not natural fear. Yung natural fear, merong takot sa daga, may takot sa itis, may takot sa mga takot mamatay, natural fear. Pero hindi po yan ang ating pinag-uusapan. Fear of the Lord is not the natural fear. Negative view of fear of the Lord, it is not demonic fear. Ang iba takot sa demonyo, pero ikaw, hello? Ang iba mas takot sa demonyo kaysa Diyos. Sino rito mas takot sa Diyos kaysa demonyo? Pumalakpak ka, mas takot sa Diyos. Yan ang fear of the Lord. Pero yung magkaroon ka ng takot sa demonyo, na dapat alam mo sa sarili mo na yung ranking, si Lord, tapos ikaw bilang anak ng Diyos. The enemy is under our feet. We are victorious army of the living God. So the negative view of fear of the Lord is not demonic fear. And it is not Satan tormentation. Naku, baka ako'y anuhin ni Satanas pag siya pinag-usapan. No, huwag kang matakot. You are shielded. Every one of us are shielded with the covering of the blood of Jesus. Nasa online. Sabihin natin, taglay ko ang helmet of salvation, breastplate of righteousness, belt of truth, gospel shoes, shield of faith, sword of the Spirit. And great is the Spirit of the Lord that is in me than the spirit of the enemy that is in this world. So it is not fear because of the tormentation of the enemy. You will not be tormented unless you allow doors for the enemy. Huwag kang magbubukas ng pintuan sa kaaway. So it is not fear of men, not being afraid in God that lead people to hide from God like Adam and Eve. Hindi yun. Hindi yun nagtatago sa Diyos pag nagkasala. Pag ikay nagkasala, harapin mo, magsisi ka, humingi ka ng tawad sa Panginoon, kagaya ni David. Si David, siya po ay nangalun niya. Pinapatay niya si Uriah na asawa ni Bathsheba. Para lang sa kanilang dalawa ni Bathsheba, samantalang si David ay may asawa. Si Bathsheba ay may asawa. Pero, si David, hinanap niya yung kanyang pagkakasala. Kaya ang sabi niya sa Panginoon, take not, restore unto me the joy of my salvation, and take not your Holy Spirit in me. Sabi ni David, siya nagsisi, yun ang may banal na takot. Si David ay may banal na takot sa Diyos. Kaya nung siya nagkasala, siya ay nagsisi. At siya naging a man after God's own heart. Mga kapatid ko, mga nasa ulit naririto, tayo ay imperfect. Si Lord ang perfect. Tayo nagkakamali, pero hindi natin gustong lagi nagkakamali. Pumalakpak ka nagsasabing, ayaw mong lagi ka nagkakamali. Si David ay nagkasala, pero yung
harap niya, humingi siya ng tawad sa Panginoon. And he became a man after God's own heart. Holy fear. Holy fear is the key to God's sure foundation. Ang may banal na takot sa Panginoon, ang iyong pundasyon totoo ay si Kristo. Sa pagdating ng pagsubok, alam mo may Diyos ka, the rock of salvation. Jesus is the rock. Amen? Kaya yan iinawin ng ating minamahal na bishop. Nung ang ating Apostle Art, inaatake siya, pinepersonal siya, pinepersecute. Nung nilulumot po ang pinapagawang mega, na ngayon alam natin may 8-story hostel pa. Natapos yun. Bakit? Binigyan siya ng awit ng Panginoon. Ang inawit niya habang siya pinepersecute, awitin natin. Tagay mo. Kaya? Ikaw ang patong sandigan. Alam ko, bawat isa sa atin may pagsubok. Pero awitin mo itong inawit ng ating bishop sa gabay ng Holy Spirit. Ikaw ang batong sandigan na hindi nag-iiba. Open your mouth. May unos man at bagyo, ako'y di na mangangamba. Louder. Ikaw ang batong sandigan na hindi nag-iiba. Kailanman papuri ko'y sa'yo lamang. Ito yung maganda. Dumating man ang problema, di na ako mag-aalala, pagkat ikaw ang may sabi, biyaya mo ay sapat na, kaya't ang nais ko ngayon ay luwalhatiin ka. Sama-sama tayo. Aking awit ay aking ihahayag. Mayroon bang pag-atake sa kaliwa man o kanan? Ikaw ang aking, declare it, ang matatag kong sandigan. Kaya ang nais ko ngayon ay luwalhatiin ka. Sa aking awit ay aking ihahayag. Palamahan natin si Lord. Sino nagsasabi rito? Anumang pagsubok ang maranasan natin, we'll stand firm, immovable, because we are in the unshakable kingdom of the living God. Meron mang pag-atake sa kaliwa at kanan, anong sasabihin mo? Ikaw ang aking panangga, ang matatag kong sandigan. Amen! Ano sasabihin mo? Ikaw ang aking panangga, ang matatag kong sandigan. Takita mo sa iyong katabi, sabihin mo, si Lord. Ikaw, gayon. Ikaw ang aking panangga, ang matatag kong sandigan. Eh si Lord ang sandigan natin. Na hindi nagigiba. Amen. Nandiyan siya lagi 24 hours. Bakit panangailangan nakahanda na? Supply ang lakas, supply ang himala, supply ang pagpapala. He's the source of everything. Palawakan natin ating banal na Diyos. So, unlocking the treasures of salvation, wisdom and knowledge, ito yung holy fear. Kapag ikaw ay may holy fear, pinakakawalan mo ang mga pagpapalang nakalaan sa iyo, hindi nahadlangan, sapagkat may banal kang takot sa Diyos, kaya mo nagagawang sumunod. Ang may banal na takot sa Diyos, yun ang mga taong nakakasunod sa gusto ng Lord. Hindi para maligtas. Ligtas na tayo. Amen? Amen. Ayaw lang natin masasaktan ang puso ng Lord. Sino yung ayaw sino yung ligtas na? Amen. Hindi mo na dapat iligtas pa ang sarili mo, kaya gagawa ka ng mabuti. Ligtas na tayo, nananang sa'yo si Holy Spirit, natural na tayo kakita ng mabuting asal. Amen. Dahil nasa iyo ang liwanag ni Kristo. Amen. You are the light and salt of this world. So, sabi ni David, Psalms 119:11, I consider your word to be my
greatest treasure. And I treasure it in my heart to keep me from committing sins against you, Lord. Pwede ba sabihin natin yan? Sabihin natin, 1, 2, 3, go. I consider your word to be my greatest treasure. And I treasure it in my heart to keep me from committing sins against you, Lord. Yung pala si David. Kaya pala siya naging a man after God's own heart. Sobrang niyang pinahalaga ng salita ng Diyos. At dahil pinahalagaan niya ang salita ng Diyos, tumaas ang level ng kanyang banal na takot sa Diyos. Kaya siya naging a man after God's own heart. Sobrang niyang pinahalagaan ng salita ng Diyos. Yan ang may mga banal na takot sa Diyos. Taas ang kamay, pahalagahan mo ang sanalata ng Diyos na nagpapakita, nagpapatunay, may banal kang takot sa Diyos. Pahalagahan mo ang salita ng Diyos. Kaya sabi niya, for David, the greatest treasure is the word of God. Para kay David. Kaya ang dami niyang naisulat na awit. Psalms, hanggang 109, hanggang book of Psalms, hanggang ilan yun. Si David, a contributor doon. Puro worship. Naawitan niya si Lord. At nung magkasala siya, sabi niya, restore unto me, Lord, the joy of my salvation, and renew a right spirit within me. Sabi po yan ng Bible. So the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding. Meron po ako dalawang example sa Bible na meron pong fear of the Lord having the wisdom. Ang isang may banal na takot sa Diyos, siya'y puno ng karunungan. At dahil siya'y puno ng karunungan ng Diyos, dahil sa kanyang pagkakilala sa Panginoon, tumaas ang level ng banal na takot na meron siya. Kaya next week, makikita niyo po ang bunga, ang resulta sa isang taong may banal na takot. Next week po. The blessing of having fear of the Lord. May encourage kayo. Kaya hindi po natapos kanina. Next week po yun. So the fear of God, ito po yung dalawa, having the fear of the Lord. May dalawa po akong kinuha bukod kay David. Having the wisdom, having the fear of the Lord. Bukod kay David, bukod kay Job. Job has the fear of the Lord. David has the fear of the Lord. Kaya sila nagtagumpay. Bakit naggapi ni David si Goliath? Kilalang-kilala niya si Lord. Bakit mo magagabi ang anong problema sa buhay natin? Pag nakilala natin si Lord, sabi mo siyang kaliwat kanan, yun ang sikreto. Kilalanin ang totohanan ng Panginoon. Magagabi mo nga ng mga problema, magtatagumpay ka. And it is only through the power of the Holy Spirit in you. Palakpakan natin si Holy Spirit. May dalawa po akong idadagdag bukod kay David. For David, the Word of God is the greatest treasure. Sa'yo, ano yung greatest treasure? Kay David, ay wag mo muna ipakita. Psalms 1, Psalms, yung kanina, 119:11. 119, I consider your word. For David. Kaya siya may banal na takot eh. Kaya nung magkasala siya, nagsisi talaga. At nanalangin siya, Lord, wag mong hayaan ang espiritu mo ay ako'y iwan. Hindi naman. And restore mo, Lord, a new spirit within me. Yung espiritong nangalunya, palitan mo, Lord, ng tamang espiritu. Yun ang prayer ni David. At ito ang sabi ni David.
Ito ang sabi ni David. Sabay-sabay natin sabihin kung gusto natin. I consider your word to be my greatest treasure. And I treasure it in my heart to keep me from committing sins against you, Lord. Kung gusto mong magawang hindi mo masaktan ng Panginoon, dapat marami kang alam. Huwag po kayong wala pag Sunday. Tayo naman po may 3 services as much as possible. Huwag po. Ito po yung fellowship na inilagay ng Panginoon na huwag kaliligtaan. Sabi pa ni David, sa ibang translation po, sabi niya ano sabi niya sa ibang translation? I have hidden your word in my heart so that I will not sin against you. Sa ibang translation po, yan po ay kinuha ko sa TPT. Pero sa ibang translation, ang sabi ni David, I have hidden your word. Itinatago ko ang iyong salita sa puso ko para wag ako magkasala. Kaya life group leaders, pastors, every one of us, we need a daily, ito po ang problema. Ito po ang naging problema ng mga Kristiyano. Yung nagkaroon po ng spiritual disease. Ano po yung spiritual disease? Spiritual pauper. Kulang sa pagbabasa, pag-meditate ng word. It is a spiritual disease sa mga Kristiyano. Sabihin mo sa iyong kaliwat kanan, wala nun sa akin. Nagbabasa ako at nakikinig ako ng salita ng Diyos. Pumalakpak ako nakikinig. Kasi napakalaga po talaga ng salita ng Diyos. Yan po ang ipapaalala ni Lord pag ikaw ay may problema. Para magawa mong pumoko sa Lord. Yung mga pangako niya. The fear of God governed the life of Joseph and Nehemiah. And it should govern all our lives. Itong fear of the Lord ang nag-govern, nag-rule kay Nehemiah, kay David, kay Job, at ganun din dito kay Joseph. Nehemiah feared God and kept himself from doing shameful things. Si Nehemiah ay may banal na takot. Kaya sinasabi niya sa mga tao, I fear God. Huwag kayong gumawa na nakakasakit sa Panginoon. Sabi ni Nehemiah. Sabi niya rito, so I continued speaking. Nehemiah 5:9-15. Sabi ni Nehemiah, I continued speaking. Patuloy ako nagsasalita. What you people are doing is not right. Ang lakas ng loob ni Nehemiah. Sinabi niya sa mga tao, pwede siyang batuhin. Pero sabi niya, ang inyong mga ginagawa ay mali. Ibig sabihin, itigil nyo. Church, tayong mga Kristiyano, dapat malinaw sa atin, we love sinners, but we hate sins. Are you listening? Amen. Yan si Lord Namumuhi, kailangan natin kamuhian ang kinamuhi. Pag Tagalog talaga. Kailangan natin kamuhian ang kinamumuhian ni Lord. Hello? Amen. Si Lord namumuhi sa kasalanan. Pero minamahal ang nagkakasala para mabago. Pero may katapusan ang lahat. Remember, doon sa panahon ni Noah, si Noah ay nagsalita sa mga tao magsisi at darating ang unos. Pero they did not. Hindi nakinig kay Noah. Si Noah lang at ang kanyang pamilyang naligtas. Ngayong panahon natin, we need to shout and proclaim, Jesus is coming.
We need to be prepared. Are we prepared to meet the Lord? Amen. May kausap ako. Amen. Eh, mahina nga yung amen. Parang, hindi ko alam kung nahihiya pang magsalita ng amen. Baka may makarinig, hindi ba dapat sabihin, amen? Amen. Amen. Jesus is coming soon. So we need to have a God-fearing heart. Yung God-fearing heart, holy fear, ito yung maglalayo sa atin sa kasalanan. Ito ang magmumove sa atin, mag-govern to do what is right, like Nehemiah. Ano sabi ni Nehemiah? I continued speaking, I said, what you people are doing is not right. You know that you should fear and respect God, our God. I-respeto mo ang Diyos sa iyong pananalita, sa iyong paggawa, sa iyong pagkilos, sa iyong pananamit. Igalang mo, Panginoon, sa iyong pagsamba. Holy Communion, igalang. Holy. Sunday is holy day. You know that you should fear and respect our God. You should not do shameful things other people do. Huwag niyong gagayahin ang ginagawa ng iba. Huwag niyong sasabihin, eh bakit sila gumagawa ng masama, sila pa pinagpapala. No. Sinabi ni David, huwag. Huwag daw natin gagayanin. Ikaw at ako na palangit. Training ground natin ang lupa. Hello? Amen. Ang tatakbuhin natin doon ay banal na Diyos. Ang kasama natin ay banal na Diyos. Amen. Makapangyarihang Diyos. Palakpakan natin ating Panginoon. So, we need to have a fear of God like Nehemiah and like Joseph. Joseph, when tempted by his master's wife, he had said, ito ang sinabi ni Joseph nung siya'y tinitempt, nung siya'y tinutokso ng asawa ni Pharaoh o ni Potiphar. How then can I do this great wickedness and sin against God? Hindi ko kayang saktan ng aking Diyos. Yan ang may banal na takot sa Diyos. Sabihin nga natin, Lord, meron akong holy fear. Kaya ayaw kitang saktan. Hindi ko gustong masaktan ka sa mga sasabihin ko at sa gagawin ko. Baguhin mo ako, Lord. Palakpakan natin si Lord. Sabi niya, how then can I do this great wickedness and sin against God? May banal na takot si Joseph. Si Joseph ay pinagbili. Ibinenta si Joseph ay inilagay sa bangin, pero sila'y natauhan yung magkakapatid. Joseph said, I fear God. Kaya ba natin sabihin yan? Kaya mo bang sabihin ang sinabi ni Nehemiah, I fear God? Yung totoo. Holy fear. Ang ibig sabihin yan. Banal na takot sa Diyos na maglalayo sa atin sa kasalanan, magpapalapit sa Lord. Amen? Magsisisi, magpapatawad. Lalo tayo magiging masaya. Gagaling ka. Lalaya ka. Amen. Tuturo ko po sa inyo next week yung blessing of having fear of the Lord. Joseph said, I fear God. Joseph feared God and kept himself pure, and later acted rightly toward his 10 older brothers. Yan si Joseph. Tama pa rin ang pinakita niya sa kanyang mga kapatid. 10 kapatid na nagtapon kay Joseph sa bangin, na nagbenta kay Joseph. Pero nung ginawa niya, nagawa pa rin niyang patawarin at sinabi, ano
ang plinano ng kaaway para sa akin. God meant it for good. Narito ako ngayon sa Egypt sapagkat alam ng Panginoong Diyos na magkakaroon ng tagutong at pinadala na ako rito ni Lord para sa inyong mga kapatid ko. Imagine mo yun? Ang isang tao may banal na takot. Ginawan siya ng matindi ng magkakapatid, yung kapatid niyang 10. Inilagay siya sa bangin, ibinenta, sabi niya, huwag na dyan sa bangin. Pinagkaisahan siya. Ibinenta. Anong nangyari kay Joseph? Nakakulong, wala namang kasalanan dahil siya tumakas doon sa asawa ni Pharaoh, ni Potiphar, na nagtutokso sa kanya. Nakakulong pa siya. Pero nagawa niya patawarin ang kanyang mga kapatid. That is what we call fear of the Lord. Alabahan natin si Lord. That is what we call fear of the Lord. Nagpapatawad sa mga nagkakasala. Are you listening? Yan po ang kahulugan ng fear of the Lord. Una mong patawarin ang kasakang sarili mo kung ikaw may pagkakamali. Kasi pinatawad ka na, baka ikaw hindi pa nagpapatawad sa sarili mo. Once na ikaw ay magkamali, kailangan ng salita ng Diyos, maunawaan natin na ang Lord ay mapagpatawad. Are you listening? Amen. Hindi kanya ikukondem, ang kaaway lang ang nangkukondena. Kaaway lang. Tinuro ko yun sa inyo, having a godly sorrow, yan ang naramdaman ni David. Nung siya magkasala sa Lord, nagkaroon siya ng godly sorrow. Godly sorrow, siya'y nagsisi, humingi ng tawad sa Panginoon, at siya'y nagpabago. Palapakan natin si Lord. So Joseph feared God and kept himself pure, and later acted rightly toward his 10 older brothers. Because of the fear, din ninyo nagagawa ng fear of the Lord. Kaya ikaw at ako, kaya pinakita sa atin kanina, the fear of the Lord is pure and it will continue till the end. It will endure forever. And that spirit of the fear of the Lord, taas ang kamay na gusto mo, the spirit of fear of the Lord ay mag-grow sa buhay mo. Sabi mo, Lord, gusto ko mag-grow. Lumago ang spirit of fear of the Lord in my life. Paano mangyayari yon? Continue to obey. Continue to obey. Yung alam mong dapat mong gawin, obey ka. Every one of us. Amen? So the fear of God governed the life of Joseph and Nehemiah, and it should govern all our lives. Lalo ngayon, marami nang dumating si Lord. Psalms 19, verse 9, basahin natin sa Tagalog. Paggalang at pagsunod kay Yahweh ay dalisay. Magpapatuloy ito magpakailanman. Hindi natin pwedeng sabihin, ay, nun lang una pa lang during the time of Moses. No, it's not. New Testament, may pakita ko sa inyo kung paano nagbigay ng matinding banal na takot sa mga tao sa nangyari kay Ananias at Sapphira. Proverbs, the term fear of the Lord appears more than a dozen times sa book of Proverbs. It refers to a deep reverence. Igagalang mo pag may nagsasalita ng salita ng Diyos, sapagkat ang iyong iginagalang ay ang ipinipreach the word of God. Based on the belief He is holy, just, almighty, and punishes sin, and that He will hold you accountable for your motives, thoughts, words, and actions. Itinuro ko po sa inyo from the Bible that we need to judge ourselves for the Lord not to judge us. Kapag tayo nagkasala, Lord, forgive. Yun po during the time doon sa Spirit of the Lord. That He can save us, that He can heal us. All we need to do is to repent para gumaling. James 5:16. Magsisi ka, magpatawad ka, gagaling ka. Kasi binayaran na ng Panginoon ang sakit. Gagaling ka. Maliban na lang kung talagang end of your mission in life.
Si Christ ay healer. Yes, He is Savior. Yes, He is Lord. But He is also our healer. All we need to do is to judge ourselves. Kung ano ng ating pagkukulang, judge yourself. Kasi God will gonna make us accountable for our motives, thoughts, words, and actions. Pero pag ginudge mo ng sarili mo, Lord, nagkasala ko sa kapatid ko, ate ko, kuya ko, patawad. You will be healed. And God will gonna set you free. Judge yourself pag ikaw ay may kakamali. Aminin mo, itakwil mo, magsisi ka. Tinuro ko na po yan, siguro a month ago. Pumasok po yung yung sakit, nung when the sin entered, to Adam and Eve, pumasok ang kasalanan. Kasalanan ay pumasok at ang kamatayan. But in between sin and death is disease, sakit. Pero biniyari yan ni Christ. Hindi lang kasalanan ang binayaran, sakit karamdaman ang binayaran. Kapag tayo may nararamdaman, hindi ko sinasabing dahil ikaw ay nagkasala. Sometimes, ilan naman yung ating mga pagkukulang at pagkakamali, isa sin eh. Talaga this is a temple of the Holy Spirit. Am I right? Ito po yung templo eh. Pero tayo nga, yung self-control yan ang kailangan. Okay. So, once you repented of your sin, God is faithful and just to forgive us. 1 John 1:9. Amen? Pero hindi ko sinasabi na lahat ng sakit ay because of sin. Pero yun po talaga from the beginning eh. Pumasok ang sakit because of sin. And sometimes may entry point and the enemy. So, and the rest, gustong gumawa ng magandang patotoo si Lord sa buhay mo. Kagaya sa buhay ko, gumawa ng magandang patotoo. Mga bukol, malalaki, sa ovary, multiple ovarian cyst, walang operasyon dahil ako'y buntis. Lumaki siya, pero hindi ko naramdaman. Doktora, teka, ano na ngayon? Di mayuga. Lumaki ang mga bukol, left and right. Doktora, bigay ni Karen, di ba? Biga ba? Sometimes. Lumaki ang mga bukol, left and right. Lumaki siya, pero hindi ko naramdaman. Kailan ko naramdaman nung ako'y buntis na, gagawang palala ko ng malaking himalaan ni Lord. Nung ako'y buntis na hindi pwedeng operahan, walang aasahang tao, walang aasahang gamot, pinagaling ni Dr. Jesus. Nung ako'y ipag-pray ng Apostle Paul. Ngayon, patotoo sa inyo, sino nagsasabi ang Diyos ay gumagawa ng magandang patotoo sa buhay mo? Amen. In all areas of our life, in finances, in spiritual aspects, in all areas of our lives, God is creating great testimony. When your problem is great, God is preparing a great testimony in your life. Pumalakpak sa Lord ang sabi, yes. So what is the deep meaning of fear God or fear of the Lord? Ito'y having deep respect, malalim na paggalang. Reverence to revelation of God. Pag ganitong may nag-speak, igalang po natin ang word na sinishare. Huwag mong tutulugan. Because I'm sharing God's word, salita ni Lord. Nagbabasa tayo ng salita ng Diyos. Submissiveness, that is what we call fear of the Lord. Ikaw ay submissive to the one whom the Lord anoints. And all for God's power and authority, it leads people to love Him more. Yan ang fear of the Lord. Lalo mong minamahal ang Lord, nagagawa mong sumunod sa Kanya, hindi ka makakasunod kung hindi mo kilala ang Lord. Salamat sa Lord. Ang kaharap ko rito, habang ikaw ay nakikinig na, dadagdagan ang pagkakilala mo sa Panginoon. Tumataas, lumalago ang iyong God-fearing heart. Tumataas ang iyong fear of the Lord. Lalo kang mapapagpala. Gagawa ka ni Lord ng himala. I decree and declare, gagawa ka ni Lord ng himala. Because you have a God-fearing heart. Magpapatotoo ka. Hindi ka papayag na hindi mo makilala ang Panginoon.
Panginoon. Huwag kang papayag na yung pare-pareho naman tayong pinagkalooban ng 24 hours. Tama po ba ako? Pare-pareho. Amen. 365. Mamaya, December na. Kompleto ng iyong 365 days na pahiram ni Lord. Amen. Palakpakan natin si Lord. Pare-pareho tayo daily, piniram, biyaya, 24 hours, pero iba-iba ang paggamit natin. For David, great treasure daw sa kanya ang Word of God. As much as I wanted to, I want to share the devotion, yung aking devotion sa inyo. Ito po yung hanggang ibang bansa. Kaya lang po pag ako'y dinaknan na ng maraming counseling, tawag, hindi ko na po naipadala, hapon na. Hindi ko na maipadala. So we need to treasure the Word of God in our heart, in our mind. It leads people to love Him. Hindi mo naman mamahalin ang taong hindi mo kilala. Tama po ba? Amen. Ang mamahalin mo yung kilala mo. The more you know God, the more you will love Him more. Amen. Paano mo makikilala si Lord? Kagaya nito, nakikinig tayo. Nagbabasa ka ng kanyang love letter. Sabihin natin, love letter ni Lord. Holy Scriptures. Amen? So, Hebrew 12, 18, 21, and 29, basahin po natin. Ang paglapit nyo sa Diyos ay hindi katulad ng paglapit ng mga Israelita noon. Ito po ay nasa New Testament. Lumapit sila sa isang bundok na nakikita nila. Ang bundok na Sinai, na may nagliliyab na apoy, may kadiliman at malakas na hangin. Yan po yung panahon ng Old Testament pag nagpapakita ang Diyos. Ngayon si Lord di nagpapakita dahil siya'y nananahan sa'yo. Pero noon, ganon ang paraan ni Lord for the specific chosen people like Moses. Nagpapakita ang Panginoon. The Lord met Moses in the burning bush, and the Lord met the people of Israel, Mount Sinai. Pero ano yung kanilang naranasan? Ito, kinukwento. May kadiliman, nagliliyab na apoy, may kadiliman, malakas na hangin. Tunay nakakilak-kilabot ang tanawing iyon. Kaya maging si Moses ay nagsabi, nanginginig ako sa takot. Why? Dahil kapag nagparusa ang ating Diyos, ito'y parang apoy na nakakatupok. Hindi ka matutupok ng apoy ng Diyos dahil hindi ka na masama. You are not already sinners. You are dating sinner na binago ng Lord na taga-langit na ngayon. Nasaan ang dating makasalanan na ngayon naging anak ng Diyos, palangit. Sabi mo, I'm a child of God. Yes, I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. O, diba? Diba kanta yun? Amen. I'm a child of God. Yes, I am. You are for me. Sabihin natin, you are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. Whom the Son sets free, oh, is free indeed. I am a child of God. Yes, I am. Di ka na sinner. You are a child of God. And the Lord lives in you and in me. You are chosen, not forsaken. Palawan natin si Lord. Umanap ka ng sasabihan dyan. You are chosen, not forsaken. You are a child of God. You are not already sinner.
papapugin ng apoy. Ililigtas ka sa rapture of the church. We belong to this church, and the gates of hell will not prevail against the church of the living God. We belong to the unshakable kingdom of God here on earth. Parapan natin si Lord. Yun. Kaya sabi rito, paglapit nyo sa Diyos, hindi katulad ng paglapit ng mga Israelita noon. Sila lumapit sa Mount Sinai sa pagsamba. At talaga naman kung sa panahon ngayon, mangyayari yun, noon. Magpapakita sa'yo. Hindi Hindi po talaga kakayanin. At sasabihin mo kagaya ni Isaiah, my lips is so, anong sabi ni Isaiah? Sabi niya, ang dumi-dumi ko. Kasi nakita niya kabanalan ng glory ni Lord. Hindi niya naman talaga nakita, naranasan niya yung glory. Kaya nakita niya ang sarili niya kung gaano kadumi. Yan si Isaiah. Kapag nakita mo, habang nababasa mo, kung sino si Lord, makikita mo ang iyong sitwasyon. That you are blessed. Nilinis ng Lord. Amen. You are blessed. I am blessed. Nilinis, redeemed, sanctified, justified, chosen, set apart by God. Palapakan natin si Lord. Woo! I love you, Lord. Grabe si Lord. Fearing God is about having that awe and reverence for His strength, power, and authority. It's understanding that He could smite us if He wanted. He can smite people kapag ginusto niya. Nangyari ito kay Ananias at Sapphira. New Testament example. The church responded with fear when God struck down Ananias and Sapphira for lying. Nagsinungaling sila sa Holy Spirit. Acts chapter 5, 1 to 11. Nung panahon noon, ang mga tao ay naghahandog, buong handog at the feet of the apostle, feet of Peter. Naghahandog ang mga tao, walang pilitang paghahandog. Inihahandog nilang mga pinagbilhan ng kanilang ari-arian, buo. Pero naiba si Ananias at Sapphira sa lahat ng naghahandog. Hindi naman sinabi, pinilit na ihandog mo. Hindi. Pero nagsinungaling. Pinakikita nilang buo, pero ang totoo, kulang. Gumaya sila, pero kulang. Basahin natin. Gawa 5, 4 to 5, 7 to 11. Bago mo'y pinagbili ang lupa, hindi ba iyo yun? Sabi ni nang nagsasalita, Peter, kay Ananias. At nang may pambili na, hindi ba iyo rin ang pinagbilhan? Bakit mo naisipang gawin iyon? Hindi ka sa tao nagsinungaling. Nangupit po, nangupit. Kanya naman iba, nangupit. Di naman siya pinilit maghandog. Hindi ka sa tao nagsinungaling, kundi sa Diyos. Nang marinig ito ni Ananias, siya'y nalagutan ng hiningang bumagsak. Siguro kung nagsisi. Hala, patawad. Hindi ata nagsisi. Bumagsak na bigla. New Testament po ito. Si Christ po ay nakaranas ng maipako. Si Christ po ay gracious. Si Jesus Christ, ang ating Diyos, ay banal. Amen. Tapos na po, nabayaran na po ni Christ ang kasalanan nung mangyari ito. Pero may pinapakita si Lord. Walang pwedeng mag-utos sa Kanya dahil siya'y Diyos. Naganap ito. Pagkaraan, nang may 3 oras, dumating naman ang kanyang asawa na walang kamalay-malay sa nangyari. Kinausap siya ni Pedro.
Sabihin mo sa akin, ito nga ba lamang ang kabuuang halagang pinagbilhan ninyo ng iyong lupa? Opo, iyan lamang. Nagsinungaling. Anong nangyari? Sagot ng babae. Kaya sinabi sa kanya ni Pedro, bakit nagkaisa kayong subukin ng Espiritu ng Panginoon? Holy Spirit. Sa Holy Spirit sila nagkasala. Hayat, kadarating pa lang ng mga naglibing sa iyong asawa. At ikaw naman ngayon ang isusunod nila. Noon din nabuwal si Safira sa paanan ni Pedro at namatay. Pagpasok ng mga binata, nakita nilang patay na siya. Kaya inilibing siya sa tabi ng kanyang asawa. Nakadama ng matinding takot. Ito pong matinding takot ay banal na takot. Ang buong iglesia at ang lahat ng nakabalita nito. Ito po'y pangyayari, tapos na pong magbayad ni Christ sa kasalanan ng tao. Ito po'y during the New Testament. Kaya ang banal na takot sa Panginoon, ito'y magpapatuloy. Old Testament, New Testament, and now in our days. Taas ang kamay na gusto mong mag-grow yung banal na takot sa Diyos. Amen. You need the Word of God. You need to obey the Word of God. Rev, nakakatakot naman yung kinuwento nyo. Kahit naman kayong magbabasa kayo sa Biblia, yan din na nakalagay. Di unahan ko na kayo. Huwag kayong matakot. Ang meron sa ating kinikreate ni Lord ay banal. Sabi natin, banal. Banal na takot. Dahil gusto ni Lord, makasama ka at ako sa rapture of the church. Kaya, ngayong panahon ito, ituro natin sa lahat ng tao, matakot sa Diyos, higit sa pagkatakot sa tao. Palapakan natin si Lord. Bakit din bumulantang na lang? They lied. Basahin ko ito, may babasahin ako sa inyo. Safira falls down dead at Peter's feet. Ito po ay Acts chapter 5 verse 10. Whereas Joseph meron si Joseph po ay nagdala all his money and lay it at the apostles' feet. Acts chapter 4. Yun po kasi yung uso. Nakiuso siya. Nakigaya. Na alam ng marami, buo. Pero nagsinungaling sila. Nangupin. The generous disciple held God's authority in high esteem and showed it by laying his possession at his appointed messenger's feet. Kay Peter na feet. Ananias and Sapphira did not, and God made his authority known by laying them down. Ipinakita doon ng Panginoon yung kapangyarihan niya. Na sinasabi ng Lord, kahit kayo'y nasa biyaya ngayon, we are under grace. Hello. Pero wag nating use ang biyaya. Mapagbiyaya si Lord, pero huwag mong gagamitin ang biyaya sa mali. Pag nagkasala, magsisi. Kasi mahal ka ni Lord. Mahal ka ni Lord. Mahal tayo ni Lord. Ang gusto ng Panginoon, ano man ang ating naririnig, tanggapin natin, humingi tayo ng ang Holy Spirit naman ay naririyan para tayo tulungan na babago. Palapakan natin si Holy Spirit. So, fearing God means that you keep in line with His will. Gustuhin natin ang gusto ni Lord and will avoid hurting God by continuous doing sins. Habang tayo nagpapatuloy, gumawa ng kasalanan, nasasaktan si Lord. Si Lord ay mapagpatawad. Ayaw niyang magpapatuloy ka sa pagkakamali. Ikaw ay ligtas na. Taas ang kamay na ligtas na. Palangit, tagalangit. Huwag kang magpapatuloy. Kasi may nanonood sa iyo. And we have an audience of one. And He is Christ, the King of Kings. Tapoy tumayo. Bow down your heads, close your eyes. Magpatawad kami, ganang tawad sa Panginoon. Kung nagkulang ka, mas naging takot ka sa tao, nakakapag-compromise ka because of fear of men. We need to fear God because He is holy. He is perfect. He is God of
love. Yes, He's a God of love. Siya'y mahabagin, full of compassion, merciful. Pero wag po natin maging lisensya na siya'y gracious. Wag natin maging lisensya sa paggawa ng mali, please. Kabataan, any one of us. Wag natin maging lisensya ng Lord na may gracious. Stop committing sins because gusto ni Lord i-bless ka. Next week, babasahin ko sa inyo, may tuturo ko sa inyo ng blessing in having the God-fearing, the holy fear in God. So this time, because you have fear in the Lord, you need to forgive yourself. Close your eyes, please. Sige, surrender mo ang buhay mo sa Panginoon. Sabihin mo sa Panginoon, tinatanggap mo na talagang kailangan ay merong holy fear na ang Diyos nating makapangyarihan, kaya niyang gawin ang lahat pag ginusto niya. Siya'y mapagpatawad, mapagmahal, mahabagin. Stop hurting God. Huwag na natin saktan ang puso ng Lord. Magbasa tayo ng Biblia. Kung kay David, ito ang greatest treasure. Sa'yo ba ang Biblia treasure mo? We have the same hours na binibigay ni Lord, 24 hours. Kausapin natin ang Panginoon. Pwedeng awitan mo lang siya. Just give time to our Maker. Give time to our God. Sige, sabihin mo, Lord, ginagalang ko. Alilito ako, gusto kong lumago ang paggalang ko sa iyo. Gusto kong tumaas ang paggalang ko sa iyo bilang Diyos. Tuwing may nag-aawitan, Lord, gusto ko makapokus ako sa iyo. Tulungan mo ako, Lord. Pag may nagsasalita ng salita ng Diyos, tulungan mo ako. May nagpapadala ng salita ng Diyos, tulungan mo ako. Na ito ay pahalagahan ko ang salita ng Diyos, ikaw mismo ang nagsalita. Tulungan mo ako. Sa paggawin, hayaan natin, ipahayag natin na tayo nananampalataya totoo sa Kanya at tayo ay nagnanais na lumago ang pagkatakot sa Diyos. Receive all thanksgiving, for you alone deserve all praise. I believe in you, God of Abraham. I believe in you, you're the God of miracles. From nothing to something, from ashes to light, from past full of darkness, now you are my light. Let us declare, let us confess that we believe. My heart's desire is to please you. Yes, Lord. My heart's desire is to honor you. Thank you for molding me by your Spirit. I keep on trusting you alone. Sama-sama tayo. God of Abraham, I believe in you. You're the God of miracles. Yes, Lord. From nothing to something, from ashes to light, from past full of darkness, now you are my light. I believe. Lord, I believe. Oh, Jesus, we believe in you.
something from ashes to life, from past full of darkness. Now you are my life. Jesus, I believe. Jesus, we love you. In you, Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live. Thank you, Jesus. The reason that I sing. I will worship. Oh, we worship you as our King, Lord. I will worship. We worship you, Jesus, our healer. I will worship. Our Lord and Savior. We fear the God of Israel. We fear you. Let this God being heart. Because you are our Maker, the lover of our soul. We will worship you. We will continue to worship you in all seasons of our lives. Sige, sabihin mo yung pangako ni Lord. We will continue to worship you, the only God, God our Lord and Savior, Healer, Provider, Jehovah Shammah, Jehovah Rapha, Jehovah Shidkenu, Jehovah Sabaoth. O lagi kayong nariyan, we will continue to worship you no matter what, because you are the source of life. You are the source of His word. You are the source of miracle. Oh, we bow down worshiping you, oh God. Oh, thank you, most loving Father. Oh, we worship you, Lord, our Savior, our gracious God, Jesus Christ. Oh, we worship you, dear Holy Spirit, na lagi sumasama sa amin, nag-aamoy, nagpapagaling. Tinutulungan mo kami, Panginoong, mamuhay ng tama. To your word. Salamat po, God, sa kalayaang makarinig na iyong salita. Salamat sa kalayaang makasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan habang may panahon pa. We will continue to worship you, God. Because you are our great, great God. Kita mo kami, alam mo ang sitwasyon namin. Walang nalilingid sa iyo. Lahat ay lantad sa iyo. Aming buhay, aming past, aming present, and aming future. Alam mo lahat, Lord. Karapat-dapat kayong parangalan, ipakilala, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Karapat-dapat kayong kilalanin at ipakilala, Ama. Kayo Diyos na mabuti, tapat, ang mapagmahal. Karapat-dapat kayong ipakilala, Lord Jesus, our Lord, Savior, Healer, na kayo patuloy pa rin nagliligtas, nagpapatawad. Ayaw mong may mapahamak sa apoy ng impyerno. Nilikha mo kami to worship you, Lord. Nilikha mo kami to honor you. Nilikha mo kami to serve you with gladness. Salamat, Padal na Diyos, nakilala ka namin. Salamat sa mga buhay na ginamit mo para sa amin. Salamat sa buhay ng ginagamit mo na nag-aalaga sa bawat isa. Tinuturuan mo kami upang sa pagbabalik mo, Panginoon,
Panginoong Jesucristo, madatnan mo ang bawat isa sa aming matatag. Salamat sa iyong mga salita na nagpapaunawa sa amin. That fear of the Lord will endures forever. Karapat-dapat, Panginoon, kayo'y igalang. Karapat-dapat kayo paghariin. Salamat. Sige, sabihin mo sa Panginoon, gusto mong lumago ang iyong pagkakilala sa Kanya. Gusto mong lumago at madagdagan na iyong pagmamahal. Gusto mong lumago ang iyong banal na takot sa Kanya. Father, thank you for hearing the prayers of everyone. You are the most loving God, most caring God, lover of our soul. Nais mo sa amin habang kami narito sa lupa'y maranasan ang iyong matinding buhos ng bigaya. Ang bawat isang kaaling magtatagumpay sa buhay because of you, Holy Spirit. Palakpakan natin si Holy Spirit because of you in us, because of you in us, Holy Spirit. Everyone will be victorious sa lahat ng problema. I decree and declare, and I ask you, Father, because of the spirit of the fear of the Lord, walang tatalikod sa'yo. Walang tatalikod sa'yo. In the name of Jesus, everyone will experience your miracle. Everyone will experience, oh God, ang iyong kasapatan, iyong kalapitan, ang iyong biyaya at dagdag na biyaya. Mararanasan ang higit kaysa dati ang matindi mong pagmamahal. Embrace everyone, Father. Embrace. Akapin niyo po ang bawat isa. Lalo tigit sa panahon ng problema. In the name of Jesus. Father, we honor you. We adore you. Jesus Christ, we love you. We trust in you. Holy Spirit, we thank you. You are always there for us. Palakpakan natin God the Father, the Son, the Holy Spirit. Sabi ko sa iyong kaliwat kanan, huwag kang mawawala sa linggo. Ituturo ang pagpapala sa mga tao may banal na takot sa Diyos. Palakpakan natin si Lord.